palasyo. Binabalak nilang ipatakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit hindi ngayon sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote at lihim na ipinagkaloob si Jesus, kapalit ng 30 pinak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkaloob si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung saan ito nais maghanda ng hapunang Pampasko. Kaya naman, inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad na magpunta sa bayan. At doon, may masasalubong silang isang lalaki na may dalang mga ng tubig. At siya ang magtuturo sa kanila sa silid kung saan maaaring maghanda para sa hapunang Pampasko. Nang gabing iyon, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus sa kanila, Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya. Hindi ako iyon. Hindi po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, Ang kasabay kong nagsasawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hatian niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, Kayong lahat ay iinom nito, sapagkat ito ang aking dugo, katibayan ng aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. umawit sila ng himno at pagkatapos, pumunta sila sa bundok ng Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sa gabing ito'y ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. ngunit sumagot si Pedro, Kahit na po kayo ay iiwan ng lahat, hindi ko po kayo iiwan. sumagot si Jesus, Tandaan mo, sa gabi rin ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. ngunit sumagot si Pedro, Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganoon din ang sinabi ng mga alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani para manalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang sarang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari.
Judas, isa sa 12. Kasama ang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama na kung sino mang hahalikan niya, siya ang kanilang dakpin. At agad sinunggaban sa Jesus ng mga tao ang dinakip. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Doon, nagkatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ang mga punong saserdote ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ilang mga kasinungalingan. Gayunman, di pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote at nagsabi kay Jesus, Ano ang iyong masasabi sa mga paratas nila laban sa iyo? Bakit hindi ka makasagot? ngunit hindi umimik si Jesus. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo na anak ng Diyos. Ikaw na ang nagsabi. Sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at darating ka ang anak ng tao na nakaupo sa kanyang makapangyarihang Diyos at dumarating ka sa alapahan. Pagkarinig nito'y pinunit ng pinakapunong saserdote ang kanyang damit at sinabi, Nilabastangan ng Diyos! Hindi natin kailangan ng mga saksi! Nalindo ang kanyang paglabastangan! Ano ang inyong kasya? at hinagal ng lahat ay kamatayan. Habang sumisigaw ang ilan, pinagsusuntok at pinagsasampal siya ng ilan sa mga dumakip sa kanya. Kinaumagahan, idinala ng mga punong saserdote si Jesus kay Pilato, ang kanilang gobernador. Ikaw ba si Jesus? Hindi na tao kinakain ng mga Diyos. Ikaw na ang nagsabi. Ngunit nang paratangan siyang muli ng mga punong saserdote, ay hindi na muli siyang umimik. Kaya tinanong siyang muli ng gobernador. Ngunit nanatili pa rin tahimik si Jesus. Kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Pasko ay magpalaya ng isang bilanggo hinihiling ng taong bayan. Noon ay may isang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Barabas. Hindi ba ninyong palayanin ko ang tao ko na tinatawag ng kanyang sarili na hari mo? Patayin siya at palayain si Barabas! Ano ang nais na gawin mo sa kanya? At pinalaya ni Pilato si Barabas.
Nang maipako na nila si Jesus, pinaghati-hatian ng mga kawan ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Tinuyaring siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka namang takot sa Diyos. Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ginagawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag